Hi guys! Welcome back po sa kusina ni Junior. Ngayon, magluluto naman ako ng aking paborito at very own version na paksiw na bangos. First time ko po magluluto ngayon dito sa bukid. Ngayon, pinalinis ko na yung aking bangos, 2 piraso to. Hindi ko na tinanggal yung bituka, yung abdo lang, kasi paborito ko po yung bituka ng bangos. Kaya sinama ko na siya. Yan, makikita nyo, kasama na siya dyan. Pero syempre, hindi natin papasama yung abdo dahil syempre mapait yun. So, i-assemble ko lang siya. Lalo sa aking mga regular subscribers, alam nyo na nanggaling ako ng Bahrain. So, first time ko magluluto rito sa aming bukid sa Pilipinas. So, nilagay na natin yung ating bangos. Naglagay na tayo ng ating dinikdik na bawang, luya, sibuyas, laurel, at ang gamit ko rito ay ang siling labuyo. Siyempre, pwede kayong gumamit ng ang talagang ginagamit po sa paksiw na bangos yung green finger chilies or Thai chilies. Pero ngayon ang gamit ko rito dahil wala akong makita na green chilies, ang gamit ko ngayon yung sa bukid yung tinatawag na labuyo. Grabe yan, maanghang yan. So ngayon, maglalagay din ako rito ng ampalaya. Medyo matagal-tagal din ako nakapagluto. Hindi ako nakapagluto sa ating channel. Gawa ng mas nag-focus ako sa pagbablog. Napapansin naman ninyo, nanggaling ako sa saang lugar, sa mga simbahan, sa mga street foods. Maglalagay din tayo ng okra. Siyempre, hindi mawawala ang talong. So once na kinat nyo or in-slice ninyo yung talong, kailangan ibabad nyo siya sa tubig para hindi siya mangitim o tinatawag na oxidation. Gusto ko po sa aking paksiw na bangos marami siyang gulay. Maglalagay na ako ng half cup na cane vinegar, suka. Tapos 2 cup na tubig. Pero kung hindi marami yung iyong bangos or gulay, syempre gagamit lang tayo ng 1 cup. Pero marami tayong bangos ngayon tsaka gulay, kaya gagawin kong 2 cup yung ating tubig. Pero mamaya titikman nyo rin, depende po sa asim ng inyong suka. Syempre titikman nyo rin once in a while. Ngayon naman, lalagay na ako ng asin. Gamit ko sa Bahrain palagi yung table salt or iodized salt. Ito ang gamit ko rito. Ewan ko, rock salt ba to o ano? Paki-comment na lang po. Tapos, siyempre maglalagay tayo ng paminta. Ang gamit ko rito ay pamintang durog. Ang original na ginagamit sa paksiw na bangos ay pamintang buo. Tapos po, mag-a-add ako ng konting patis. At buksan ko na yung ating burner. Papakulyon po natin siya hanggang sa maluto yung ating bangos. Ang gagamitin kong pantakip dito ay dahon ng saging.
Okay guys, tanggalin ko na yung ating na takip na dahon ng saging. Sa mga magtatanong po bakit dahon ng saging yung aking ginamit, syempre, meron din naman takip yung aking kawali. Kaya lang, mas maganda po kung yung dahon ng saging ang inyong pong tatakip para ma-enhance o yung bango, yung lasa ng ating dahon ng saging. Sasama po yun sa flavor sa ating paksiw na bangos. Ngayon, mag-a-add po ako ng magic sarap, which is ang magic sarap naman hindi ko siya sponsor. Syempre, hindi naman ako sikat at kilala para mag-email sila sa akin na gawin ko silang sponsor. Magdadagdag siya ng sarap sa ating paksiw na bangos. Ngayon, mag-a-add din tayo ng konting mantika, konti lamang, para magkaroon ng konting glossy yung sabaw ng ating paksiw na bangos. At isa pa, magkakaroon ng contrast yung asim ng suka. Tatalunin siya ng mantika. So again, papakulo natin uli siya hanggang sa maluto totally yung ating gulay.